Magandang gabi mga kapatid. Sa gabing ito ay ang ating prayer meeting ay online na naman dahil sa sama ng panahon, maulan. Ay, pero salamat sa Panginoon sapagkat sa ganitong mga pagkakataon meron pa rin tayong opportunity na mag-aral sa salita ng Panginoon at dumulog sa Panginoon tungkol sa ating mga panalangin. Ang pag-uusapan natin sa gabing ito ay patungkol din sa panalangin, the right attitude to prayer. Ang text natin ay nasa Colossians chapter 4, verse 2 to 4 at 12. Basahin muna natin. Sabi rito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chain. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Tapos sa verse 12, tudundag tayo. Ang sabi rito ay Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, send greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and purely assured. Palayan ng Diyos ang kanyang mga salita. Mag-pray muna tayo. Panginoon, sa namin pagkatubilin ng aming pag-aaral na ito, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa amin. At sa kabila ng masamang panahon ay alam namin, Panginoon, you still care for us para sa gawain ito. Aming pinagkatagubilin ito, Panginoon, at ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat sa amin. Ito nga ang panalangin sa iyo, pangalan ng aming Panginoong Jesus. May. Sa Acts chapter 2, verse 42 ay, ang sabi doon ay, at sila'y nagsipanatiling matibay sa pananatili sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay, at sa panalangin. Apat na essential na bagay na pinanatilian ng mga apostol, ng unang mga apostol, ng mga unang alagad. After na sila ay makatamo ng kaligtasan, ng katiyakan ito mula sa ating Panginoong Kristo, ay sila ay nanatili sa apat na bagay nito. Ang una, ang sabi doon ay turo ng mga apostol, no? Ito yung mga katuruan na kanila nang tinanggap mula sa ating Panginoong Kristo upang talikuran nila yung lumang katuruan na kinasanayan nila, na kinaugalian nila, at sila ngayon ay meron ng bagong katuruan mula sa ating Panginoong Kristo na ayon sa kanilang panahon. Sabi nga ng isang kapatid ay ito yung ating progressive revelation, no? Na ito ay bago ng katuruan na yung mga dati ay iniwanan na nila at sila ngayon ay meron ng bagong panuntunan mula sa ating Panginoong Kristo. Ang ikalawa ay yung pagsasama-sama, fellowship, no? Kinakailangan nilang gawin ito sapagkat sila ay kailangan magkaroon ng pagsasama-sama para lalo silang tumunlad sa kanilang pananampalataya, lalo silang mapabuti, at silang magkaroon ng panibagong kaalaman sa iba't ibang mga kapatiran. Meron na tayong kasabihan, no man is an island, no? Ibig sabihin, we cannot stand alone. We have to seek for fellowship with other brethren. Ang pangatlo ay yung tinatawag nating pagputol-putol ng tinapay. Yung tinatawag nating Lord's Supper, in which tayo sa atin, kang grupo natin, we do it every Sunday. At salamat sapagkat dito ay patuloy nating inaalala ang kabutihan ng Panginoon, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pagtubos na ginawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, at pagkabuhos ng kanyang mahalagang dugo ay napagtawad tayo sa ating mga kasalanan. Ito yung ating patuloy na pag-alaala sa ating Panginoon Kristo, in which na ito ay inutos sa atin ng ating Diyos, no? Na inutos ito ng ating Panginoon Kristo sa unang mga alagad at patuloy nating ginagawa bilang mga mananampalataya. At ang ikaapat, ito ang isang napakahalagang bagay, yung pananalangin.
Sila ay nananatili sa panalangin sapagkat alam nila, kailangan nila ang panalangin kung patuloy na communication sa ating Panginoong Jesucristo, patuloy na pakikipag-usap sa Diyos, patuloy sa kanilang mga pangailangan. At ito ang ating pag-uusapan sa gabing ito, yung tinatawag nating the right attitude to prayer. Si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Kolosas sa huling bahagi ng kanyang sulat sa chapter 4 ay idinivote niya tungkol sa aral sa pananalangin, no? Apostol Pablo, bagamat hindi niya personally nakita itong mga kapatid sa Colossus, hindi niya personally kilala sila, no? Ay nagkaroon siya ng burden na sulatan ng mga kapatid nito patungkol sa bagay na pananalangin, ano? At ito yung kanyang instruction tungkol sa pananalangin, ano? At si Epaphras ang siyang nagdala ng ebanghelyo dito sa Colossus, no? Matapos siyang maligtas sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo, ay dinala niya yung ebanghelyo sa Colossus at marami ang naligtas, nagkaroon ng isang iglesia. At yun ang makikita natin dito na part ni Epaphras sa iglesia ng Colossus, na kung saan siya ang naging pangunahing tagapagdala ng ebanghelyo sa mga taga-Colossus. Punta tayo dun sa chapter 4 ng Colossus. Ang sabi dun sa verse 2, yung first point natin ay makita natin dito, consistent prayer, no? Tatlong bagay itong ating pag-uusapan, no? Consistent prayer, prayer with purpose, at saka unselfish prayer, no? Consistent prayer. Ang sabi ni Paul dito sa verse 2, ng chapter 4, sabi niya doon, devote yourself to prayer, no? Sa ibang salin, sabi doon, continue in prayer. Sa Tagalog naman, manatili kayo sa pananalangin, no? Ibig sabihin dito ay merong continuous prayer, patuloy na panalangin, hindi patul-putol, hindi paminsan-minsan, no? Hindi kung kailan lang maisipan, kundi ito'y tuloy-tuloy na pananalangin. Ang sabi nga doon sa 1 Peter chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang kapatid. Yan ang encouragement ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus na pwede nating iakma sa ating buhay sa panahon natin ngayon na tayo ay palaging manatili sa panalangin. May nagsasabing ang panalangin daw ay isang parang pagipagbuno, no? It's like a wrestling, pagipagbuno, no? Pero ang ating pakipagbuno ay hindi naman laban sa tao, pakipagbuno hindi laban sa organisasyon o anumang samahan, kundi ang ating pakipagbuno ay laban sa gawa ng kalaban. Na kung saan, kuminsan, dahil sa eagerness nating mga panalangin ay merong gumagawa upang sa ganon malabanan yung ating mga panalangin. May mga instances na merong nakahadlang sa ating panalangin, no? Maaring yung ating pagtatrabaho, no? Maaring yung ating pag-aaral o yung mga pag-aaral ng mga bata, no? O yung mga sabihin nating business, ano? Busy sa mga gawain sa bahay. Ito yung mga bagay na nakapagbibigay ng hadlang sa ating mga panalangin, no? Nakapagbibigay ng pagpigil para tayo manalangin. Kaya madalas, no? Nakakaranas tayo ng pagkaantok, kaya ando na yung katamaran o yung pag-umit natin sa panalangin, no? Yun ang kuminsan, no? Nagiging dahilan, no? Para tayo ay huwag manalangin. Kaya makita natin dito, no? Merong example dito pinakita si Apostol ang ating Panginoon Jesucristo sa
Luke chapter 5, no? Verse 12 to 16, no? Basahin natin, no? Sabi doon, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean, and immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, don't tell anyone, but go, show yourselves to the priest, and offer the sacrifice that Moses commanded for you, for cleansing as a testimony to them. Yet the news about him spread all more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sickness. But Jesus often withdrew to lonely places and pray. Ito yung pagangyari, no? Ang ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang ministry, nagpapagaling siya ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. May ketong, may mga bulag, may pilay, no? At nagpapalabas ng iba't ibang uri ng masamang espiritu, no? At maraming tao pumupunta sa kanya, nagiging popular na siya, no? At itong taong to na pinagaling sa kanyang ketong, ang sabi niya ay pakita ka muna sa saserdote at para na sa ganon makita nila ang iyong galing. Sa panahon ng Old Testament, no, kapag ang isang may leprosy ay pinagaling o gumaling, kinakailangan pumunta muna siya sa saserdote para makita ng saserdote if he is really na malinis na, no? That's the time na pwede siya makisalamuha, makisama sa mga kapwa niya mga Hudyo kasi yung may leprosy ay hindi sila pwede makisalamuha sa mga kapwa nila mga Hudyo. So yun yung patakaran sa Old Testament. Kaya yun ang sabi dito ni ng ating Panginoon Jesucristo. And after that, sabi doon, marami ang mga tao nagpunta sa ating Panginoon Jesucristo. So ibig sabihin, crowded siya, talagang exhausted siya sa maraming gawain maghapon, no? Pero ang sabi dito ay sa verse 16, sabi doon ay, but Jesus often withdraw to lonely place and prayer. Nagkakaroon pa rin siya ng time ng pananalangin although exhausted siya sa maraming trabaho. Yan ang example na pinakita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo na pwede nating tularan bilang mga mananampalataya. Although marami tayong trabaho, although busy tayo sa gawain sa bahay, at marami tayong ginagawa pa sa mga pag-aaral, no? At maaring ito ay ma-overcome natin kung talagang nanaisin nating manalangin sa ating Panginoon Jesucristo. Another thing is yung sa Garden of Gethsemane, no? Sa Matthew Matthew 26, no? Matthew 26 verse 40 and 41, no? Sabi doon ay ikikwento ko na lang yung yung sequence nito, no? Ang ating Panginoon Jesucristo during the last night of his day, no? Ay nagpunta sa Gethsemane para siya ay manalangin, no? Humingi ng tulong sa Panginoon at sabi pa nga niya, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, yung kanyang sacrifice na daranasin ay lumampas sa kanya, pero wag ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos ang mangyari. Sinama niya yung kanyang mga alagad para sa ganoon, kasama niya sila sanang mananalangin. 3 times na binalikan sila ng ating Panginoon Jesucristo sa kanilang kilalalagyan, he found
yung mga disciples niya, they were all sleeping, no? Kaya medyo ano siya, ah, parang nalungkot siya, no, sa pangyayaring 'yon, no? Na itong kanyang mga kaalagad ay hindi niya makasama. Sabi niya pa nga do'n, sabi niya, "Hindi ba kayo puwedeng makapagpuyat sa akin kahit ilang sandali lamang?" 'Yun ang, sabi niya sa kanyang mga alagad. Sa verse 40, "Then he returned to his disciples and found them sleeping," natutulog. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?" he asked Peter. Yan ang, sabi dito ng ating Panginoon Jesucristo. At meron siyang iniwan na paalala sa kanila. "Watch and pray so that you may not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." Yan ang madalasan ang nararanasan natin, ano? Although we are willing to pray, meron tayong eagerness na tumawag sa ating Panginoon, but the fact is, yung ating flesh ay mahina. So, nadadala tayo ng kahinaan ng ating laman, kaya tayo ay nagkukulang sa panalangin. Ang sabi dun sa susunod na close dun sa ating binasa sa Colossians, no? Colossians chapter 4, verse 2, ang sabi doon, devote yourselves to prayer, being watchful, no? Yung ating consistent prayer, kinakailangan mayroon tayong pagbabantay, no? Marami tayong challenges sa buhay nito, maraming mga bagay na hadlang sa atin sa ating panalangin. Yung pipigilan tayo, busy sa ating pag-aaral, busy sa trabaho, busy sa gawain sa bahay, busy sa maraming mga bagay, no? At pinaka malaking bagay na umaagaw sa ating attention para sa ating panalangin at sa panahon nito ay yung ating mga gadgets na ginagamit, no? Na kung saan minsan ay maraming focus ang nagagamit sa ating gadgets kaysa sa ating prayer. So, yun ang ano doon, no? Ibig sabihin, bantayan natin, no? Magkaroon tayo ng control sa mga bagay na ginagawa natin, no? Bantayan natin yung ating pananalangin at yung mga bagay na gawa ng kalaban sa atin, no? Another thing is yung false teaching. Marami tayong mga naririnig na mga maling turo sa ibang grupo o sa ibang mga tao, sa ilang mga pagkakataon, at nagkakaroon tayo ng pagdududa kuminsan, no? Nagkakaroon tayo ng pagdududa. So, napakahalaga na babantayan natin even yung teachings na naririnig natin, even yung mga aral na naririnig natin, no? Ay kinakailangan suriin natin para na sa ganun yung ating pagdududa ay hindi manaig, no? At instead ay mapunta tayo dun sa pananalangin upang sa gano'n makita natin kung ano yung klaro na tinuturo ng banal na kasulatan. At kuminsan, yung unanswered prayers, no? Unanswered prayers ay madalas kuminsan nagiging hadlang sa atin, no? Na lalo na kung matagal mo nang ipinapanalangin, no? Several months mo nang pinapalangin, several years mo nang pinapanalangin, and yet hindi pa sinasagot ng ating Panginoon. Kung minsan nagkakaroon tayo ng pagdududa, sasagutin pa kaya ito ng Panginoon? Bibigyan pa kanya ako ng katapunan dito, no? So, kuminsan ay nagiging hadlang ito para ipagpatuloy. Kaya kuminsan tinitigilan natin yung ating pananalangin tungkol sa bagay na ito. The third thing is makita natin dito, and thankful. With thanksgiving. Yung ating consistent prayer is coupled with thanksgiving. Ang sabi dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa Diyos, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos patungkol sa iyo kay Kristo Jesus, no? Everything must be given into thanks, no? Sa ating mga panalangin ay kalakip palagi yung pasasalamat, no?
whether sinagot ng Panginoon or hindi, whether it's a no or yes, whether it's a wait or ano pa man, ay we have to give thanks to the Lord, no? Kailangan tayo ay palaging nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. At after all, hindi na natin problema kapag pinalangin natin ito, hindi na natin problema yung kasagutan. Siya na mismo ang magbibigay sa atin ito. Whatever, kung ano man ay sasagot sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun yung unang point natin, no? Consistent prayer. Now, ang ikalawa, ang sabi dito ay, yung second point natin ay prayer with a purpose. Verse 3 and 4, ang sabi rito, tingnan mo natin yung verse 3. And pray for us too, that God may open a door for our message. Dun muna, no? So that we may proclaim the mystery of Christ, yan, for which I am in chain. Ang prayer request ni Apostol Pablo sa ating mga prayer ay dapat merong purpose, no? Merong priority. Priority natin ay yung deliver yung sabi dito, the mystery of Christ, no? Kasi yung Christ is a mystery. Maraming mga tao hindi nakakaalam tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Maraming mga tao hindi nakakaalam tungkol sa kanyang kakayanan, tungkol sa kanyang kapangyarihan, tungkol sa message kung bakit siya ay naparito sa sanlibutan ito. At ito yung gospel, no? Na pinipreach ni Apostol Pablo. Marami ang mga tao, they don't believe the gospel. Ibig sabihin alam nila merong pagkabuhay na namatay, ilibing at muli na buhay si Kristo. Pero they don't know yung ano ang effect nito sa tao. Kaya yun ang nais ni Apostol Pablo na prayer natin, priority natin. Na yung mga worker natin ay magkaroon ng opportunity. Opportunity is always given. Only given. Hindi natin to hinahanap, kundi ito ay ipinagkakadog sa atin, no? Pinakikita sa atin yung opportunity nito, no? Kaya yung opportunity na ma-share yung mabuting balita sa mga tao upang sa ganoon itong mga taong ito ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang prayer with a purpose, no? Yung merong opportunity na ma-share yung mystery na ating Panginoong Jesucristo, which is the gospel. And of course, ang sabi dun sa verse 4, pray that I may proclaim it clearly as I should. Yung proper deliberation of the word. Alam nyo, napaka-delikado, no? O napaka-hirap yung mag-preach ka ng salita ng Panginoon. Once na magkamali ka, meron ka lang isang pagkakamali ay maaari na maging sanhi ito para sa ganun. Yung mga tao makikinig sa iyo ay hindi na magpapatuloy. So, yun ang prayer ni Apostol Pablo na sana meron akong opportunity to preach the message of Christ, yung gospel, but yung opportunity nito ay magamit ko na ma-preach ko properly, no? In the right time, in the right na panahon, no? Right venue na para yung right crowd, no? Para na sa ganun itong mga taong makikinig ay makinabang sa aking ipi-preach, which is the gospel, no? So yun ang second part, no? The third part is makita natin dito yung unselfish prayer. Tumungo tayo sa verse 12, no? Okay. Sabi doon sa no? Kung babasahin natin Colossians chapter 4, verse 7 up to 17 ay nagbanggit na maraming mga pangalan, no? Iba't ibang mga pangalan na kung saan
ay nakatulong ni Apostol Pablo o nakabahagi sa gawain nito sa Colosas, no? Nakatulong sila, may na-share sila sa gawain sa Colosas. Merong yung kanilang bahay ginamit para pagtipunan ng mga kapatid, no? Merong kapatid na tumulong sa isang kapwa manggagawa, no? Merong iba't ibang mga iba't ibang gawain, ano? At meron din naman mga taong lumaban, no? Lumaban kay Apostol Pablo na mga tao na binanggit din dito sa chapter 4, 7 to 17, no? At pero itong si Epaphras sa verse 12, ang sabi dito, Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, send greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Si Epaphras, no, taga Colosas, siya yung nagdala ng gospel sa Colosas, no? At ang sabi rito ay hindi lamang yun ang kanyang ginawa, ano? He was sending greetings to them, no? Binabati sila. At ito ang maganda rito, no? He was always wrestling in prayer for you. Ibig sabihin, nakikipagbuno siya sa panalangin, no? Palagi siyang nananalangin patungkol sa iglesia dito sa Colosas, no? Nananalangin siya. Itong mga kapatid nito, sabi na, at na sana that you may stand firm. Kayo ay tumatag sa inyong pananampalataya, sa inyong kalalagayan bilang mananampalataya, in all the will of God, sa lahat ng kalooban ng Panginoon, no? Yung kalooban ng Panginoon ay siyang inyong unang makita at ang sabi pa rito ay mature and fully assured, no? Mag-mature kayo at meron kayong assurance ng salvation. Kung titignan natin dito, no, si Epaphras, no, he was not asking prayer for himself. He was not asking prayer that tulungan siya para sa kanyang ministry na ginaganap, no? Kundi ang kanyang prayer ay for the people or for the Christians in Colossus, no? Para sila ay mag-stand firm at sila ay mag-mature sa kanilang pananampalataya. Napakagandang idea ito, no? O pag-uugali, attitude ng isang Kristiyano na ipinapanalangin natin yung iba't ibang mga iglesia, yung iba't ibang mga grupo na kung saan maaring sila ay may problema, maaring sila ay may mga pangailangan, isinasama natin sila sa kanilang mga panalangin. Kung yung kanilang mga leaders ay mayroong problema, isinasama natin sa panalangin ang iglesyang ito. So, ito ay nagpapakita na ang unselfishness prayer, no? At inuuna niya yung panalangin patungkol sa ibang mga mananampalataya, patungkol sa ibang iglesia, at para sa ganon, sila ay tumindig o tumatag sa kanilang pananampalataya at sila ay mag-mature. So, yun ang tatlong attitude, the right attitude of prayer. Ang una ay yung tinatawag nating consistent in prayer, no? Meron tayong palaging pananalangin, hindi paminsan-minsan kundi always, no? At meron din tayong tinatawag nating prayer with a purpose, no? Yung panalangin natin dapat ay palaging merong layunin. At ang layunin ito ay sa ikalalago ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At ang pangatlo ay yung unselfish prayer na we are always willing to pray for others, not but just for ourselves, no, or for our church, no. Although siyempre kinakailangan din natin pray natin ating church, ang ating mga kapatiran, no. Pero dito makita natin dito ay mas concerned si Epaphras sa mga ibang mananampalataya. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin. Magandang gabi po sa bawat sa atin.